3, Brother Toto, ito yung number 3 naman. Opo. Believers and unbelievers are currently facing actual pre-Advent judgment, where they must now decide if they want to be saved or not. Ito, hiniram natin yung famous terminology na ginagamit ng Adventist to substitute yung term na investigative judgment. Kasi nga, masyadong controversial ang term na ito, investigative judgment, since 1850s. Kaya ngayon yung mga medyo progressive Adventists, para medyo gumanda at bumango ang pangalan ng investigative judgment, tinatawag nila itong pre-Advent judgment. Ngayon, bago pa ang second coming, may judgment na nagaganap. Yes, tama po, may pre-Advent judgment, pero kung babasahin natin at pag mabasahin ang Bible, itong pre-Advent judgment, hindi po ito'y kagaya ng investigative judgment. Hindi po nag-iimbestiga itong judgment na ito. No? Ano po ang ibig sabihin nitong ating point number 3 na pre-Advent judgment? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. For he says, in a favorable time I listen to you, and in a day of salvation I help you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Para pala sa mga Christians, even Paul the Apostle, sa first century, sa panahon niya, kapalang niya, noong pala nagsimula na yung araw ng kaligtasan. Pag sinunod natin at pinaniwalaan po natin ang doktrina ng mga Seventh-day Adventists, investigative judgment, wala sa kanila makapagsasabi at kasang-ayon na ang investigative judgment ay now is the day of salvation. Kasi hindi pa naman nila malalaman yung kung sila ba ay nakapasa o hindi. Kaya nga investigative judgment, nag-iimbestiga pa. Kaya ba ang doktrina ng Bible? Hindi po. Wala ho sa isip ni Apostle Paul at ng mga Christians ang investigative judgment. Sa halip, ang tinuturo ng Bible sa New Testament, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Kasi ngayon pa lang, malalaman mo kung ikaw maliligtas o hindi. Ngayon pa lang, batay sa pagtanggap mo sa gospel, ang magandang balita ng kaligtasan, na dala ni Jesus at tungkol kay Jesus, malalaman po lang kung kayo ligtas na o condemn. No? At yan nga po ang tinuturo sa atin, Brother Toto, ng banal na kasulatan. Sabi nga sa Romans 8:1, yung mga believers, kagaya natin, we are not judged as testified. Na-judge na tayo, hindi na tayo makasalanan sa harap ng Diyos. We are justified and will not face condemnation in the final judgment. Wow! Kahit naman sino, kahit kayo po mga kaibigan, pagka narinig nyo ang panawagan na ngayon pa lang, absuelto ka na, ikaw ay may verdict na sa'yo ang Diyos, justified ka na, matuwid ka na sa harapan niya. Kaya pag dumating ang final day of judgment, hindi ka na dapat matakot. Ito po ang totoong good news. Sabi nga Romans 8:1, there is now, therefore, now, hindi soon, kundi now. No condemnation for those who are in Christ Jesus. Panahon pa ni Pablo yan. Wala pa October 22, 1844 yan. No? Judgment kayo po yan, mga di ba? Judgment to eh. Yung term na condemnation is a technical word for judgment. Ito po yung opposite ng justification. You are justified and condemned. Ang opposite ng justified, condemned. Yun yung kumbaga, legal term. It's a legal term. Kung ilalagay natin sa sa hukuman, sasabihin nung hukom, ngayong araw na ito, aking sinasabi ayon sa mga pagsusuri na ikay hindi na makasalanan. Guilty. You're not guilty. Hindi ka guilty. Not guilty. Yun yung verdict, di ba? Ang ganda sa pakita. The verdict of believers, or God's verdict to believers in Christ, not guilty. So, paano yun? Kung not guilty ka na, tapos iniimbestigahan pa pala, ibig sabihin nun, teka, ang sabi dito sa salita ng Diyos ay not guilty. Kasi nga, ang kabuntot nito for the law of the Spirit of life. Saan ka nahusgahan? Yes, the law of the Spirit of life. In Christ Jesus, hindi ka na hinatulan kasi sabi, has set you free. Yes.
from the law of sin and death. The law of sin and death is the law of condemnation. So, yun yung pagkaintindi ko nung namulat yung mata ko. Inilipat ako sa kamatayan at inilipat ako ng Diyos sa kabuhayan. Set me free. Tapos inilipat ako from darkness into yung light. So, kung ang pakiramdam o paniniwala ng mga mananampalataya na sila ay hindi paligtas sa ngayong araw na ito, mali ang kanilang dinig na balita. Fake news. Yeah. Hindi good news. Fake news. Huli na. Fake news yung na sinabing hindi, iniimbestigahan pa kayo hanggang ngayon. Sino may gawa ng fake news? Hindi ba? Sabi nga, ama ng mga sinungaling ay kasinungalingan. Satan. Yan yung sinasabi mo, Brother Toto. Ito nasa text, no? Di ba? Itutuloy natin. Sabi, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. This is the law. That is the Ten Commandments. For God has done, sabi na ginawa na ng Diyos, what the law weakened, na hindi kayang gawin ng law. Ibig sabihin, ang law kasi sinasabi lang niya na mali ito. Ito ang tama. Pero hindi kanya binibigyan ng power para gawin ang tama. No? Ganyan ang nangyayari sa atin nun. Sabi ito, for the Lord has done what the law weakened by the flesh could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, He condemned sin in the flesh. Natulan na kasalanan sa laman, in order that the righteous requirement of the law, isama mo na dyan 10 commandments, Brother Toto, yung righteous requirement of the law, ay ano sabi, might be fulfilled in us who walk not according to flesh, but according to spirit. Kaya pala kinondemn itong ating laman when we put our faith in Christ. Para yung nire-require ng law, sabihin na natin 10 commandments, ano ba nire-require ng Diyos? 10 commandments, dapat ma-perfect mo yan. Yan ang requirement eh. Pero dahil hindi natin kaya itong ma-perfect, ano sabi dito? The righteous requirement of the law, because of His Son, dahil sa kamatayan na Jesus, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, para sa kasalanan, kinondemn niya ang anak ang kasalanan sa ating laman. Para ang righteous requirement of the law, o 10 commandments, might be fulfilled in us, hindi fulfilled by us. By us, fulfilled Mga in Adventists, us. ganito eh. Kaya tayo ngayon Imputed ang tawag. Jesus Christ, sabi ng mga Adventists, kaya tayo niligtas si Jesus Christ, tayo righteous requirement of the 10 commandments ay ma-fulfilled by us. Hindi by us. Kaya ako nasusunod ang 10 commandments. Kaya walang ganyan doktrina. Napaka yun. Yung requirement of 10 commandments, mapupulpid in us. Bakit mapupulpid sa atin? Kasi may nag-fulfill nito na perfect, may nakasunod na ito ng perfect, which is Jesus Christ. And He did is for us. Sige, Brother Toto. Baka sabihin na kasi fake news yung sinasabi natin na hindi good news eh. Yung sinasabing yung law of sin and death na-discover ko lang nung binasa ko yung 2 Corinthians chapter 3. Di ba, what is the law of sin and death? Sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. But if, sabi nga, the ministry of death in letters engraved on stones, ano yun? Di ba yung 10 utos na engraved sa stones? So sa akin, malinaw na yan ang ministry of condemnation. Ang law of condemnation is yung ngang inukit sa bato. Kasi sabi nga, pag hindi mo to ginawa, patay ka. So, kabaliktaran lang lahat, yung good news is sinabi nga, yung law of the Spirit of life, pinanganak ka sa laman, pero napanganak ka muli sa Espiritu. Kaya nga, yung law of the Spirit of life applies to you. Bakit? Kasi, ang lumang tipan, ang pagkaintindi ko ganito, correct me if I'm wrong, Pastor, ang lumang tipan, tao, ang mga pare. Kaya nga yung sacerdote, yung high priest, hindi ba, ay kay Aaron. Pero yung bagong tipan, abay, ang ating high priest si Jesus Christ mismo. At hindi siya galing kay Aaron.
At ang Tama. nangyari is, sabi nga ng Hebreo, kaya nga nire-relate ko tong bagong tipan sa law of the spirit of life kasi pag bago na ang pare, bago na ang kautusan. Kaya nga, Yeah. ito'y bagong tipan, hindi ito lumang tipan. Sabi ni Apostol Pablo, the old has gone, the Oo. new has come. Obsolete na nga. Sabi nga, hindi na nga applicable today yung old covenant. It has become obsolete. Pag hindi pa naintindihan yung Oo. meaning na yun, babalik tayo sa grade 1. Hindi natin ako minsan, Brother Toto, iniisip ko, hindi rin natin Opo. masisi yung mga Adventist, ba't hindi nila nakukuha to ng Corinthians. Alam mo Galing kasi, tayo doon, alam natin. personal experience ko ito, Brother Toto, personal experience ko talaga. Sinasabi ko ito in public ngayon. Personal experience ko, hindi ko maintindihan itong sinasabi sa Corinthians eh. Hindi ko maintindihan yan eh. Ministry of Death, Church in the Letter of Stone. Tapos, Ano yun? di ba ako na at marunong na ako mag-exegesis no. Hindi ko mag-gets to yun, hindi ko mapasok, pero nababasa ko naman. Tapos ginawa ko, nagpunta ko dun sa mga komentary, mga theologians, sa Bible, Bible commentary, hindi ko pa rin naintindihan. Punta ako kay Bakyoki, scholar na Adventist, hindi ko pa rin naintindihan. Tapos tinatanong ko yung mga pastor, hindi nila masagot. Sabi ko, teka. Then nung naging born again ako, sa ko naintindihan. Paano nyo naintindihan? Kasi ako, somehow, I have the idea, teka, tinawag na Ministry of Death ang Letter of Stone. Wala namang iba na carve na letter na Ten Commandments. Pero medyo, hindi ko binabasa to sa public. Kasi baka tanongin ako, hindi ko alam paano. Baka tanong ka, hindi mo paliwanag. Alam nyo, pareho tayo. Ako, nung na-born again lang ako, naintindihan ko yan. Alam nyo bakit? Kasi napunta na ako doon sa Holy Spirit. Kasi hindi ba kanina nabasa natin, the Holy Spirit, siya yung law of the spirit of life. The Holy Spirit actually reminds us, teaches us, and yun nga, it actually guides us into all truths. So, nung ako'y Adventist pa, wala yung Holy Spirit. Pinag-aaralan ko siya, nababasa ko siya, pero hindi ko maintindihan. Parang in denial at napunta pa nga dun sa cognitive resonance. Yung dissonance, cognitive dissonance. Alam ko merong tama pero hindi ko matumbok. Tapos nung binasa ko, nung naging born again ako, nakasihan ako ng Holy Spirit. Amen. Ayun, ang mata ko biglang, oh my, sabi ko. Oo. Ang linaw-linaw pala nito. Ngayon, nung pinapaliwanag ko na sa mga nung pinapaliwanag ko na sa mga kaibigan kong Adventist, ay ako na yung kontrabida. Sabi ko, sige, hintayin na lang natin kumilos ang banal na espiritu. Kaya totoo yung sinasabi dito, Brother Toto, sa ibaba lang, sa 14. Sa 14 na. Ito yung nangyari sa atin eh. Ba't di natin naintindihan no? Kasi their minds were hardened. Hardened naman natin kaya hindi natin maintindihan eh. Pero linaw na, di ba? For this day. Hanggang ngayon, sa mga oras na to, when they read the Old Covenant o Old Testament, that same veil remains. Merong tumatakip sa mata eh. Remains unlifted. Velo. Kaya hindi natin naintindihan kahit maliwanag na to, may nakatikip sa mata nating veil eh. No? Because only through Christ it is talukap. Talukap. Sa pamamagitan lamang ni Kristo ang veil na ito. Kailangan ma-born again. Wala. Kaya kailangan ma-born again po, mga kaibigan. So, hindi natin masisi. Kaya mga Adventist, ilang beses na natin pinapangaral to, hindi pa rin nila makuha. Kasi meron pong nagtatakip sa mata nila. Ito yung bumubulag sa isip nila. Kaya tama ito. Natutuwa ako kay Paul, ba't niya nasabi to? Kasi nakaka-relate tayo sa kanya. Nangyari din sa kanya to eh. Kasi expert siya ng law eh. Expert din siya ng... Galit na galit siya doon sa... Pero sabi niya, galit siya doon sa... Hindi na palang siya doon sa mga nagtuturo. Galit na galit siya. Diba? Tayo rin, di ba? Dati galit na galit tayo doon sa mga... Galit na galit tayo pag motutol sa atin. Parang, ako sa galit eh. Nagalit na. Hindi nila makita yung kautusan, yung 10 utos. Yung pala tayo. Hindi tayo magtaka ba't mas maraming basher sa atin kaysa nakikinig. Kasi nga, okay lang yung basher. Sa kanila na hindi pa natatanggal. At only through Christ it is taken away.
Kaya sabi Okay. dito, sa 16, ang ganda, oh. But when Oh, one turns to the Lord, turns kapag to the isa'y Lord. Yeah. magpasako sa Panginoon, ang veil sa mata ninyo, nagbubulag sa isip ng tao, ay nare-remove. Now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom. Kaya pala, ang naintindihan ko na, kapag ikaw pala, hindi po na, binabasa mo ang Bible, nagsisimba kapag Sabado, pero hindi mo naintindihan ang gospel, wala pa sa'yong spirit ng Panginoon. Wala ka pang freedom. Nabubulagan ka pa. Itong termino natin sa Tagalog, nabubulagan pa. Kasi in a sense, na meron pang nagtatakip na veil sa mata ninyo. So, ang aming pag-asa natin, brother, totoo, is to pray for these people, no? Kaysa Yes, pagalitan of course. natin, eh. Pag-asa. Oh, Kaya ako, pag-asa. pinagagalitan ko yung sarili ko pag nagagalit ako. Kasi galing din ako, ganun din ako nun, eh. Yeah. So, maawa tayo sa mga tao to. Kasi yun lang ang nagpapakita na kailangan talaga nila si Jesus. Hindi kailangan explanation natin. Hindi kailangan although ang explanation natin ginagamit to kasi marami rin naman na nabubuksan ang mga mata na Adventist. Yeah. Pero Yeah. huwag tayong mawala ng pag-asa. Meron tayong mga bosses na kasama na natin ngayon. Katulad si Brother Romeo Ramonan. Pinabasya ko dati yan sa mga podcast. Pero ngayon nabuksan niya isip niya. Amen. Yan po magandang balita. Kaya sinasabi ko, kaya huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang mga tao na ito, mga mahal ng Panginoon, mahal kayo ng Panginoon, mga Adventist, mahal kayo ng Panginoon. Handa ako nagdududin yan. Kailangan lang ninyo ay ma-born again. Kailangan lang ninyo na kayo po ay mabuhay muli ang inyong espiritu. Ito pa, the divine verdict of justification has already been rendered. Oh, wow. Hindi na natin kailangan pala, Brother Toto, na hintayin yung final day of judgment. Tsaka lang natin malalaman kung maliligtas tayo. Hindi. No, hindi mo na gano'n. Hindi ka guys sa investigative judgment, kailangan pa nilang ma-experience ang Sunday law at mamatay and then resurrection. Doon lang nila malalaman kung sila ligtas o nakapasa sa investigative judgment. Kailangan muna nilang mamatay at ma-resurrect. Tayo, mga believers, kahit ngayon palang oras na ito, malalaman mo na ang verdict ng judgment ng Panginoon para sa iyo. Na you are already justified. Sabi ng John 5:24, sabi ni Lord Jesus, truly, truly, I say to you, 2 beses niya ginamit yung truly. Sa Greek, ito yung emphasis na kailangan pakinggan ito ng mga tao. Totoo sinasabi sa inyo. Whoever hears my word and believe him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Ngayon pa lang, mga kapatid, mga kaibigan, pag sinampalataya o tinanggap mo itong ating pinangangaral na gospel ngayon tungkol kay Jesus, kaligtasan, nakasiguraduhan, nakapasa ka na mula kamatayan tungo sa buhay ngayong oras na ito. Hindi mo na kailangan magantay sa future judgment. Hindi na kailangan hintayin. Duktong ko lang po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 1. Yung sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 1:13, nagtutugma diyan sa sinabi ni Juan na he does not come into judgment but has passed from death to life. Ang linaw naman ng sinabi ni Apostol Pablo rin, sabi niya nga sa Efeso 1:13, in him you also, when you heard the word of truth, narinig mo yung katotohanan, the gospel of your salvation, yung magandang balita sa iyong kaligtasan, and believed in him. So yung 3-step na yun, una, narinig mo, pangalawa, yun nga, tinanggap mo, di ba? And pangatlo, you were sealed with the promise of the Holy Spirit, di ba? So narinig mo ang ebanghelyo, ang katotohanan, hindi fake, ang katotohanan ay niligtas ka na ni Kristo. Tapos, anong response mo? Hindi mo sinabing, pakikita ko, Panginoon, natuto pa rin kong 10 utos kasi nga nandiyan ka at pinakita mo sa akin. Hindi eh. Sinabi mo, Panginoon, naniniwala ako na iniligtas mo na ako. Ngayon, ang biyaya ng Diyos may kapalit. Sabi niya nga, sige, bibigyan kita ngayon ng banal na espiritu at mananahan ng banal na espiritu sa buhay mo bilang selyo. Uy, bigyan mo yun. Kaya ngayon, naglalakad tayo, nakaselyo na tayo. Hindi ba ang sulat pag walang selyo, hindi makakaabot?
Hindi makakarating sa paroonan. Hindi makakarating. So yung mga mananampalataya nakaselyo na at pag wala kayong selyo, hindi kayo makakarating sa langit. Kasi nga ang Holy Spirit may selyo, 'di ba? Stamp, 'di ba? The seal of Oo. God is not, yun nga, your obedience is not the seal of God. Your obedience is only the fruit of your salvation. The seal of God is the Holy Spirit. Pag wala ang Holy Spirit, hindi kayo makakarating sa iyong paruroonan. Hindi ba? Ang Ang sulat, pag problema, walang selyo, hindi makakarating. nung tayo mga Adventist, pinalitan natin yung tungsil eh. Ginawa natin Nga, Sabat, sinabi niyo. Oo, yun. kaya nawala na yung assurance ng mga tao. Pag na-Bible Ay, study ko nun, yung mga nagko-crusade ako, Seal of God Sabbath, naku, tinakpan ko yung totoong seal ng assurance. Kasi nga, ganda eh, di ba? We will seal mm, the promised Holy Spirit who is a guarantee. Guarantee. Ibig sabihin ngayon palang may guarantee sa ato ka na ikaw ay sa may selyo. Panginoon of our Naka-stamp din. inheritance until we acquire possession of it. Ito yung sinatawag na salvation, ultimate salvation pagka nag-glorified na ang body Mm, natin. Yun ang guarantee ng Panginoon. mm, Okay, so Adventist, marinig natin, dahil sa investigative judgment, kinakabahan ka pa. Hindi mo alam kung kasalanan mo ay napatawad na o hindi. Kasi araw-araw totoo yun. binibilang ng Diyos kasalanan mo. Pangalawa, Mm, makakabasa ka pa sa sinasabi ni Ellen White, walang sino man ang mga pagsasabi na ako'y ligtas na. mm, Hirap. Ang hirap, nakakatakot ligtas sa pagiging mabigat. Adventist talaga. Kaya ang ginagawa ng mga ibang mga kapatid natin Adventist, hindi na nila sineseryoso yung Bible study, basta sila, masaya sila, sisimba ng Sabado. Hindi po pwede rin. Mm, Kasi it is equivalent to denying the good news of salvation. Tsaka parang sinasabi mo na ngayon ay hindi ang araw ng kaligtasan ngayon. Samantalang ang linaw kanina, sa binasa natin sa Bible, 2 Corinthians 6:2, now is mm, the day of salvation. Kasi pag namatay ka at hindi mo tinanggap yan, pasensya na lang tayo. Pagbangon ng iyong espiritu, nasa impyerno ka na. Tapos Adventist ka, mm, alam mo, walang espiritu. Sabihin mo ngayon, ba't ako nandito? Tsaka, may espiritu. Pagkatapos mo, ganun ba gusto niyo mangyari, mga kaibigan? So lang ganun na gugustuhin niyo. Kaya ngayon pa lang, yan. ang bait ng Panginoon sa atin, ang bait ng Panginoon sa atin. Ang kailangan lang natin, basahin natin at unawain kung ano sinasabi ng kanyang salita. Mm, At pagka ikaw ay ginabayan ng Holy Spirit, sigurado ako maintindihan mo itong gospel. Sabi ko nga, Lord, ba't naman ngayon mm. ko lang naintindihan to? Ba't pa ako nag-spend ng 24 years sa Adventist, 16 years sa Jehovah's Witnesses? Ba't hindi na ako dumiretso? May purpose 40 yun. years pa ako. May purpose. May Yun na nga, purpose. yun nga, at yun Para nga makaturo kayo nakakapagpalubag ngayon ng loob ng ko. kompleto. Nakakapagpapalubag ng loob ko. Kasi anak, kung dadaling kita ron, baka hindi ka mag-mature at hindi mo ma-explain ng ganitong ka-effective ang gospel. Kasi dapat Mm, maintindihan mo muna na nagkamali ka. And then you encounter mm, the gospel, you encounter Jesus Christ, tsaka mo ma-appreciate ang gospel. At magkakaroon ka amen. ng passion kagaya na ginagawa natin ngayon. Nagkakaroon tayo ng passion kasi naintindihan na natin kung ano yung magandang Ah, balita ng gospel. And Lord, thank you. 40 years laking sugsubok. Kaya etong buhay ko, dinedicate ko na lang kasi itong force ng Panginoon sa akin. Di ba? amen. Although mga meron akong mga degree, meron akong mga courses, pero hindi ko nagamit kasi dito pa lang dinala ng Panginoon. Siguro, mga kaibigan natin, may ganyan din kayo na mapagtawag sa Panginoon. Bakit hindi subukan ngayon na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon? Kaya wag Mm, niyong sisingin kung bakit daw ako ang daming pinasok na reliyon, wala na raw tiwala sa akin dahil kung ano saan daw mm, pumapasok. Ang daming reliyon, alam mo isang pasok mo, eksakto na kaagad. Hindi ganoon. So ito pang sabi Brother Toto ng mga unbelievers naman. Kanina natapos na natin basahin na ang mga pag-believer ka kay Jesus, ngayon pa yun, may verdict na sa'yo. You are justified, not guilty ang hatol sa'yo ng Panginoon ngayon pala. Then, sabi na, ito naman sa mga unbelievers, ang sabi nito, unbelievers already live under a divine sentence of condemnation. Siyempre, hindi tayo natutuwa. Kasi kung natutuwa tayo dyan, huwag na tayo mangaral. Kami po yung nalulungkot. Kaya kami nangangaral ngayon. Kasi mga unbelievers ng gospel, already
under divine sentence of condemnation. May verdict na kayo. You are condemned. Sabi dito ni Jesus, John 13:16 at 36, whoever believe in Him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. Napansin ko dito, Brother Toto, yung salitang believe in the Son at obey the Son is parallel. Kasi pwedeng maniwala ka lang sa isip lang, pero walang action. So, pag sinabi pa lang believe, in a sense, kailangan may action ka, may decision ka. Marami sa ating mga viewers ngayon, Brother Toto, naniniwala ko, nagagandahan sila sa presentation ng ating gospel. Maganda yun Pero sasabihin nila, kaya lang dito na ako sa religion ko eh. Okay na ako dito sa religion ko eh. Secure na ako dito, secure na ang aking buhay, aking financial, ba't ko pa babaguhin? Di ba? Possible na mangyari yun, no? Na, alam nyo, ano talaga yun eh. It's the convenience of comfort eh. Or the comfort of convenience. Yun nga, I mean, convenient. Nandiyan ka na, Sabado, hintayin mo, prepare ka Friday, pasok ka Sabado, kilala mo na lahat. So pag naging comfort zone mo yun, eh hindi mo matutupad ang utos ng Panginoon sa yung Great Commission, di ba? Yung exactly. Yung sinabi niyang to go. Alam mo, maraming nagsasabi na be hearers of the word and doers of the word. May nag-comment nga dito. Pero hindi naintindihan ng tao yun. Anong ibig sabihin ng be hearers of the word at doers of the word? Palaging babagsak doon, sasabihin niya, sumusunod ba kayo ng 10 utos? Abay, mahigit pa sa 10 utos ang dapat nating sundin kung sasabihin lang nating yung kautusan. Kasi ang kautusan, hindi lang 10 utos. There are 613 laws. Kaso, ang kitid kasi ng isip ng ibang mga tao na akala nila pag sinabi ni Apostol Santiago na ang be hearers of the word and doers of the word, 10 utos lang. Hindi. Sabi niya, tulungan mo yung mga widows, mga orphans, huwag ka magagalit, magpatawad ka. Hindi ba? Hindi lang yung pagkain at saka yung pagsusunod ng ika-4 na utos. Hindi yun. So, wag mong gawing makitid ang definition ng be doers of the word. The word is the whole Bible. And hindi ibig sabihin nun pag sinabi mong whole Bible ay magagawa mo yun. Hindi. Kaya nga napaka-importante na maintindihan mo yung active obedience ni Jesus Christ na inilipat niya sa atin. And kahit na yung sabing ni Pastor, passive obedience nga ano yun, nangyayari yun in the context of past, present, and future. So, lawakan natin. Yung iba nagkakamali dyan, no? Madaling sabihin nga, tama, Brother Toto, madaling sabihin na be doers of the word and not hearers. Sa context na pinakuhaan ng Bible verse na yan, ang pinakausap ito ng mga Christians na mga Christians na, mga believers na meron ng verdict na sila justified by faith. Kaya, bilang resulta ng kanyang pagiging justified, righteous na sila because of their faith in Christ, kailangan nang makita yung action. No? Opo. Karamihan sa mga naggagamit dyan sa be doers of the word, ang kanyang yung doers of the word in order to be saved. Ganun sila. Yeah. Pero tayo, doers of action because we are saved. Yeah. Yun ang hindi nakakuha ng iba na magtatanong. So, sa bagay, actually, dadagdagan ko lang dun sa sinabi ninyo. Kung titignan mo yung buong context, kasi isang verse lang yung ginagamit ng ibang mga tao sa James 1:22 Pero tignan mo yung 19 and 20. May tatlong bagay siyang binanggit dun Sabi niya dun, quick to listen, slow to speak, slow to anger. Nagagawa mo ba yun? Di ba? Hindi natin lahat nagagawa yun. Pero yun nga, being justified by faith, ibig sabihin nun, katulad ni Abraham, bago pa siya tinuli sa mata ng Diyos, credited na siya as banal. Sabi nga, si Abraham, tandaan ninyo, hindi pa siya tuli, ang tingin na ng Diyos sa kanya ay banal. Credited to him as righteousness. Bakit? Kasi nga, sabi niya, Lord, naniniwala po ako sa inyo. Pero years later, tsaka lang lumabas, yung kanyang talagang fulfillment na na-complete yung kanyang justification sa kanyang
works. So hindi works ang basis of his righteousness. Ang basis of Abraham's righteousness is his faith in God's promise. Yes. Kaya nga, yun, lawakan natin. Hayaan natin ang banal na espiritu. Lawakan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag tayong bumalik doon sa turo lang ng mga pastor na gustong i-promote ang isa lang relihiyon na hindi naman tama ang direksyon, hindi ba? Kaya mag-iingat yan tayo. din yung yung napapansin ko sa marami. Lagi lang ididiin na kailangan obey ka. Hindi lang kailangan yung faith, kailangan mag-obey ka. Sinushortcut nila ang salvation eh. Kailangan ma-sanctify muna sila eh. Pero alam natin, salvation, before you be sanctified, kailangan ma-justified ka muna. Kailangan maging righteous ka muna in the sight of God based on what Christ has done on the cross. Yung iba shortcut. They forgot about the justification as the first stage. Yung sinasabi ng mga Adventist sa salvation. At sabi ko nga, brother, ito sa Bible verse, ang kausap dito mga Christians na eh. Mga naka-receive na ng righteousness believers, by faith. saved people. Now this my beloved brothers na to eh. So, sabihin, they are already justified. They are already naka-receive na sila ng eternal life. Mga anak na ng Diyos to, na born again na itong mga to. No? Kung magkakalahanan lang sila na i-practice nyo yung righteousness na nasa inyo. Kaya nga sabi dito, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Of God. Yeah. Of God. Kung hindi ka pa na-justified sa harap ng Diyos, by faith in Christ. Diretso kang sunod ka agad. Walang bearing yan, mga kapatid. Yan ang context, no? Mag-iingat po tayo. Kaya sabi dito, mag-iingat tayo sa exegesis at saka eisegesis. Ang nangyayari doon is anong ginagawa nila? Eisegesis, di ba? Eisegesis. They're reading into the word. Naghahanap sila ng verse para ma-defend yung kanilang pananampalataya. Hindi yung ano yung sinasabi ng verse at pinapaliwanag.